Sumating po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Kristo. Muli po, ito po ang programang Apostolic Back with the Bible kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Ito po yung muli ang lingkod, Brother Ariel Ibarra, nagbabati po sa inyo ng isang magandang hapon. At ngayon mga kaibigan, bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay dadaan sa ating mga pagbati. Pinabati po natin ang ating Pastor Jeff Haspi at sa kanyang may bahay, gayon din ang ating mga kapatiran dito po sa Kaibiga at Bagbagin, ang family Durmal, family Juan, at ang family Migito, at gayon din ang family Mercado, at ang family Resurrection. Pinabati rin natin mga kaibigan at mga kapatid ang family Ayag dyan sa Valenzuela, sa lahat ng ating mga kapatiran na patuloy po na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At binabati rin natin ating mga kaibigan na pastor dyan sa Paranaque, no? Binabati po natin siya ng isang magandang hapon. At gayon din ang ating kaibigan pastor na si Pastor Resty Tejome, si Pastor Jimmy Istumago dyan sa North Sagaray, Bulacan. At gayon din si Pastor Willie Peralta. Nabati po natin siya ng isang magandang hapon. At ganyan din si Pastor John Agustin dyan sa Laguna. Sa lahat ng ating mga viewers na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Binabati rin natin mga kaibigan ang family Ilisan, si Brother Albert Ilisan at Brother Anjo Ilisan. At ganyan din kay Tatay Orly dyan po sa Valenzuela. Sa lahat na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Binabati rin natin si Bishop Jason Garbrola at si Brother Elas Brother Elas dyan sa Bohol. Pinabati po natin siya ng isang magandang hapon. Sa lahat po ng ating mga viewers na sumusumaybay sa Apostolic Back to the Bible, kung meron po tayong mga katanungan mga kaibigan regarding po sa ating topic, ay malaya po tayong magtanong. Pinabati po natin ang ating kapatid dyan sa Dubai na Sister Ariela Guevara, at din si Brother Norvin Sarin sa Hungary, at dyan si Sister Arlene dyan sa Bulacan. So pagpalain po tayong lahat mga kaibigan ng ating Panginoong Kristo. Tayo po ay tuloy-tuloy na mga kaibigan at dadako po tayo sa ating topic kung saan ay pag-uusapan po natin ang apostolic faith. Napakahalaga mga kaibigan na bakit po tayo ay tumitindig sa aral ng mga apostol, sapagkat napakahalaga po na malaman natin ang aral ng mga apostol, sapagkat ang aral na ito ay mula ito sa langit mga kaibigan, at ito ay mula sa ating Diyos Ama na ibinigay niya sa kanyang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ayon sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo, dito po sa aklat ng 1:7 at ang bersikulo po ay 14, ay ito po ang pagkapahayag ng banal na kasulatan. Natapwat ng ang kapistahan nga ay nasa kalagitnaan na umahon si Jesus sa templo at nagturo. Nagsipanggilalas nga ang mga Hudyo na nagsasabi, paanong nakakaalam ang taong ito ng mga karunungan? Gayong hindi namang nag-aral kailanman? Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Maliwanag mga kaibigan ang pahayag po ng ating Panginoong Jesucristo, batay po sa banal na kasulatan. Ang sabi niya na ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Sino po ba ang nagsugo sa ating Panginoong Jesucristo, na kung saan na ang kanyang turo ay doon po nanggaling? Kung titignan po natin sa 8:42 ng 1, kung sino po ang nagsugo po sa kanya, ay ganito. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos.
sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Ito maliwanag mga kaibigan, sabi ng ating Panginoong Hesus, kung ang Diyos ang inyong Ama ay iibigin niyo ako, sapagkat ako ay nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Maliwanag mga kaibigan na meron pong nagsugo sa ating Panginoong Kristo na walang iba kundi ang kanyang Ama, na kung saan ang turo niya, sabi niya, ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kasi batay din sa ating Panginoong Kristo dito po sa aklat ng 1:8 at ang bersikulo ay 40. Tingnan po natin. Datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. So yung sinasaysay ng katotohanan ng ating Panginoong Kristo ayon sa kanyang pahayag ay kanyang narinig sa Diyos. Kaya ang turo niya mga kaibigan, ang sabi niya ay hindi sa akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Ngayon mga kaibigan at mga kapatid, dahil ang turo ng ating Panginoong Kristo ay hindi sa Kanya, kundi doon galing sa nagsugo sa Kanya mga kaibigan, ang turo na ito mga kaibigan ay Kanya ring ibinigay sa mga apostol. Kaya ang pahayag ng ating Panginoong Kristo, kung titignan po natin sa Mateo 28 at ang bersikulo po ay 19 ay ganito. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sabi po ng ating Panginoong Kristo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. So mula sa Diyos Ama, mga kaibigan, at ibinigay niya sa kanyang anak na kanyang isinugo, at pag-akyat ng ating Panginoong Kristo sa langit, mga kaibigan, ay ipinili niya sa mga apostol na ituro yung mga bagay na iniutos niya sa kanila mga kaibigan at mga kapatid, at pinagkatiwala po ang aral sa mga apostol mga kaibigan. Kung titignan po natin sa aklat po ng Gawa sa 1 at ang bersikulo po ay 2 ay ganito. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hiniram. So sa mga apostol po ipinagkatiwala ang turo at aral ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang lahat po ng sasampalataya sa turo at aral ng mga apostol, mga kaibigan at mga kapatid, kasama po sila sa panalangin ng ating Panginoong Hesus. Kung titignan po natin mga kaibigan, dito po sa aklat ng 1, ay makikita po natin ang pahayag ng ating Panginoong Kristo. Sa 1:17 at ang bersikulo po mga kaibigan ay 20, ay napakaliwanag po ang pinapahayag ng ating Panginoong Kristo tungkol sa mga bagay na ito mga kaibigan. Sa 20, hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. So mapapansin natin mga kaibigan at mga kapatid na yung mga sumampalataya sa pamamagitan ng mga apostol, sabi ni Kristo, hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na sumampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga salita. Kaya napakahalaga mga kaibigan at mga kapatid na ang turo at aral ng mga apostol. Kung titingnan po natin sa aklat po ng Gawa, sa 2 at ang bersikulo po ay 42, yung mga nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo mga kaibigan ay
sila po ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Tingnan po natin mga kaibigan at mga kapatid. Ay ganito. Sa 41 muna, tingnan po natin. Yaon ngang nasitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ay may 3,000 kaluluwa. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. So mapapansin po natin mga kaibigan, yung 3,000 kaluluwa po na nabautismuhan po mga kaibigan, no, sa araw ng Pentecostes, sila po ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Dahil sa mga apostol po, pinagkatiwala ang turo at aral, mga kaibigan at mga kapatid, kinakailangan ang tangkilikin po nating aral, yung aral ng mga apostol. Ano po ba ang paniniwala ng mga apostol? Ano po ba ang kanilang bautismo na ginagamit, mga kaibigan at mga kapatid, sa mga taong sumasampalataya? Number 1, mga kaibigan, ang ginagamit ng mga apostol sa mga taong sumasampalataya ay ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Walang mga apostol na nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sapagkat naunawaan po nila yung ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 28:19, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. So malinaw po na kailangan ang mga apostol, sila po ang ating samahan pagdating po sa aral, sapagkat ang mga apostol, sila po ang tunay na mga saksi. Sila yung mga bagay na nakakita, nakarinig ng mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kung titingnan po natin sa unang 1, no, chapter 1 verse 1 ay ganito, yaong buwat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo aming binabalita. Ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Sa 3, yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ang mga bagay na ito ay aming sinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. So yung mga bagay na nakita nila, narinig nila, at binabalita, yun po mga kaibigan ay kanilang isinulat. Kaya nga mga kaibigan, meron tayong ginagamit na banal na kasulatan upang hindi po tayo maligaw. So ang batayan po natin sa doktrina ay yung turo at aral ng mga apostol. Kasi yung iba, ang absolute nila, yung kanilang mga leader, mga kaibigan. Pero sa atin, ang absolute natin, kung ano ang nakasulat, mga kaibigan, na isinulat ng mga apostol, doon po tayo dumidepende, mga kaibigan, mga kapatid. Salamat sa Diyos na meron silang mga sulat. At ang kanilang sulat, mga kaibigan, ay hindi ayon sa kanilang sariling pagpapaliwanag. Kung titingnan po natin sa unang Pedro, ikalawang Pedro 1, at ang bersikulo po mga kaibigan ay 20, ay ganito. Na maalaman mo na ito na alimang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyokan ng Espiritu Santo. So, habang sinusulat nila mga kaibigan, yun po ay udyok ng Espiritu Santo, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Kaya ang turo at aral na ating pinangahawakan ay turo ng mga apostol. Kaya nga, tinatawag po tayo mga apostolic. Yung bautismo nila, yung aral nila, yung practice nila, ito po ang dapat nating tularan, mga kaibigan. Dahil sabi ni Pablo ay, kayo'y maging tagatulad sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Maliwanag po yan ang pahayag ng ating Apostol Pablo.
So, yung aral nila mga kaibigan ay napakahalaga. Number 1 dyan, yung bautismo. Yung bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At isa pa dyan yung paniniwala nila sa nag-iisang Diyos na tunay. Ang mga apostol po, mga kaibigan, hindi po sila nagtatalo-talo kung sino po ang Diyos at kung sino ang Ama. Kasi ang pahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto 1 at ang versikulo 3 ay ganito ang kanyang pagpapahayag na hindi ito iba sa pagpapahayag ni Apostol Pedro. Sabi niya ay ganito, "Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan." Sabi po ni Apostol Pablo, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Naniniwala po ang ating Apostol Pablo na ang ating Panginoong Jesucristo mismo ay merong Diyos at Ama. Hindi kagaya ng paniniwala ng iba na ang Panginoong Jesucristo na raw ang Ama. Taliwas yun sa pagpapahayag ng Apostol Pablo. Nasabi din Pablo sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. At gayon din ang pagpapahayag ni Apostol Pedro. Iba ba ang pagpapahayag ni Apostol Pedro doon sa pagpapahayag ni Apostol Pablo na merong Diyos at Ama ang ating Panginoong Jesucristo? Maigi basahin natin mga kaibigan dito po sa aklat ng unang Pedro, kapitulo 1 at ang versikulo po ay 3. Sabi diyan, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. So maging si Apostol Pedro, mga kaibigan, ang sabi niya, purihin nawa ang Diyos at Ama ng Panginoong Jesucristo. At yun din ang pagpapahayag ni Apostol Pablo. At ayon din mismo sa ating Panginoong Jesucristo, sabi niya kay Maria sa John chapter 20 verse 17 ay ganito. Sabi niya ron, huwag mo kong hipuin sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa aking Ama, ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Maliwanag mga kaibigan na yung Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo ay yan din ang Diyos at Ama ng mga apostol. At yan din po ang Diyos at Ama natin. Kasi ang pahayag ni Apostol Pablo, si Kristo raw ay panganay sa maraming magkakapatid. Kaya nga sabi ni Kristo, huwag kayong patawag ng Ama sa sino mang tao sa lupa, sapagkat kayong lahat ay magkakapatid, kundi iisa ang inyong Ama sa makatwid bagay nasa langit. So maliwanag na tinuturo ni Kristo na yung Ama raw ay nasa langit. Maging siya, mga kaibigan, ay pinapahayag niya nang siya ay nasa lupa, ang Ama raw ay nasa langit, at tayong lahat ay magkakapatid, batay yan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakaliwanag ang aral, mga kaibigan, at ito ay hindi magulo na naniniwala tayo na ang ating Panginoong Jesucristo ay may Diyos at Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Yung iba, hindi po nila ito tinatanggap. Kasi ang kanilang tinatanggap na ang Panginoong Jesucristo na raw ang Ama. Kaya paano pa raw magkakaroon ng Ama ang Panginoong Jesucristo kung siya na mismo ang Ama? Yan po, mga kaibigan, ay taliwas sa paniniwala ng mga apostol. Ang kanilang pagkakainanlan sa ating Panginoong Jesucristo, sabi doon sa Mateo 16 at 16, maliwanag na ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, sino ako para sa inyo? Sabi po ni Pedro, mga kaibigan, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos ng buhay. Yung paniniwala ng iba, ang Panginoong Jesucristo raw, siya raw si Jeremias, siya raw si Elias, o isa sa mga propeta.
Ngunit ang nangyari, tinanong ng ating Panginoong Hesukristo ang mga apostol, "Sino ako sa inyo?" Sumagot si Pedro, kanyang sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanya, "Palad ka, no? Mapalad ka, Simon Barjona, sapagkat ito hindi pinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ito'y pinahayag ng aking Ama na nasa langit." So maliwanag na nang sinabi ni Pedro na ikaw ang Kristo at Panginoon, yun pala ay pagpapahayag ng Ama sa kanya na si Jesus, siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. Maliwanag po yan, mga kaibigan. Yun ang paniniwala ng mga apostol na ang Panginoong Hesukristo ay Son of God. Kasi pag naniniwala ka na ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos, ikaw po ay nasa Diyos. Batay po yan sa unang 1:4. At ang bersikulo po, mga kaibigan, ay 15. Ito ang pagpapahayag ng banal na kasulatan. Anong pagpapahayag po ng aral ni John ayon sa kanyang sulat sa unang 1:4 at bersikulo 15 ay ganito: "Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa kanya at siya'y sa Diyos." Pag pinapahayag po natin na ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos, batay po sa banal na kasulatan, ang Diyos ay nananahan sa kanya at siya'y sa Diyos. Ginagawa ng iba, mga kaibigan, si Jesus daw yung Ama. No? Pinapaliwanag na nga ng banal na kasulatan na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Kaya pag tayo po ay sumasampalataya na si Jesucristo ay anak ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, ito po, mga kaibigan, ay pagpapakita na hindi tayo tumatanggi sa anak, mga kaibigan. Kasi maraming tumatanggi sa anak. Ang tinatanggap lang nila yung Ama. Si Kristo raw, siya na rin yung Ama, at si Kristo rin daw, siya rin daw yung anak. Pero taliwas po yan sa paniniwala ng mga apostol, no? Na kailangan tanggapin natin na merong Ama at merong anak. Kasi pag hindi po natin tinanggap na merong anak, merong Ama, lumalabas po yan sa pagiging Antikristo. Sabi doon sa unang 1:22, "Sino ang sinungaling, kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo." Ito ang Antikristo sa makatuwid, ang tumatanggi sa Ama at sa anak. So hindi natin pwede tanggihan yung anak at hindi rin natin pwede tanggihan ang Ama, mga kaibigan. Sabi ng banal na kasulatan sa 2 John ay ganito po, sa verse 9 ay ganito: "Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng anak." Kaya kung nagpapatuloy ka, mga kaibigan at mga kapatid, sa aral ni Kristo, sabi doon, mga kaibigan, ay kinaroroonan ka ng Diyos. Ang hindi nananahan sa aral ay hindi kinaroroonan ng Ama at gayon din ng anak. So merong Ama, mga kaibigan, at meron din pong anak, na pagka ating tinanggi ang anak, mga kaibigan, at ang Ama, lumalabag po yan sa banal na kasulatan. Kailangan tanggapin po natin na merong sinugo at meron din pong nagsugo. Ngayon po, mga kaibigan, ay nagpapasalamat po tayo sa ating kaibigan na si Bishop Jason Garbrola. No? Pagkabasa siguro ng kanyang pangalan ay Garbrola, na isa po itong profesor sa kanyang church, mga kaibigan, na ang tanong niya po ay batay sa Mateo 27 at ang bersikulo po ay 46. Napakaganda po ng kanyang katanungan at ginamit niya rin ang John chapter 16 verse 32 at gayon din ang John 14 verse 28. Siguro, ang ibig siguro hiwatig dito ni Bishop Jason, mga kaibigan at mga kapatid, na yung sinabi ni Kristo na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?"
At yung doon sa John chapter 16, mga kaibigan, at verse 32, sabi ni Kristo, ang Ama ay nasa akin. Pinabayaan pala, pero bakit sabi diyan ang Ama ay nasa akin? At ginamit niya rin ang John chapter 14, verse 28, na sabi doon, kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak sapagkat ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong mas dakila kaysa sa akin. Yun po ang nakasulat doon. Ngayon po, pag-aralan po natin yung Matthew chapter 27 verse 46 ay maigi basahin po natin, mga kaibigan, at ito po ay ating papaliwanag, mga kaibigan. And I hope na ang Diyos po ay tutulungan tayo, mga kaibigan, sa pagpapaliwanag. Sabi po sa 27:46 ng Mateo ay ganito po ang pagpapahayag ng banal na kasulatan, ay ganito po ang sabi, no? At nang malapit na ang oras na ikasyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig. At sinabi, Eli, Eli, lama sabachthani, sa makatwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito maganda. Ang ganda yung point, mga kaibigan at mga kapatid. So, ang Panginoong Jesucristo raw, bakit daw po siya pinabayaan? Kasi, karamihan, mga kaibigan, sa panahon natin na maraming naniniwala na ang Panginoong Jesucristo po ay Diyos. At kung ang Panginoong Jesucristo ay Diyos, bakit nang napako siya sa krus? Sinasabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Lalabas ito, mga kaibigan, ay magiging dalawa ang Diyos na isang nakapako sa krus na tumatawag na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At isang Diyos naman na tinatawag na ating Panginoong Jesucristo. So, ano po ang ibig sabihin ng banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid, na bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mga kaibigan, ibig sabihin ba ang Panginoon ay pinabayaan talaga ang ating Panginoong Jesucristo? Kasi ang kanyang pagpapahayag sa John chapter 16 verse 32, ito po ang pahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid, ay ganito po ang pagsabi ng banal na kasulatan. Kasi ang nakalagay doon yung Ama, ang Ama ay nasa akin. Maliwanag po yan, mga kaibigan at mga kapatid. So, mapapansin natin, mga kaibigan, siguro ang point dito ni Pastor, bakit iniwan ba the Arias? Basahin natin. Ay ganito, sa 16 verse 32, narito ang oras ay dumarating, dumarating na kayo'y mangangalat ang bawat tao sa kaniyang sarili. At ako'y iiwan ninyong mag-isa, at gayumay hindi ako nag-iisa, sapagkat ang Ama ay sumasa akin. Siguro ang point dito ni Pastor Jason, yung Ama pala ay nakay Kristo kasi sabi ni Kristo, pagdating ng araw, iiwan ninyo ako mag-isa. Pero sabi niya, hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay sumasa akin. Bakit pagdating daw doon sa krus ng Kalbaryo, parang si Kristo ay iniwan o pinabayaan? Dahil sinabi niya ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ganito po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Sinugo po ng Diyos ang kanyang anak, at yung kanyang anak ay nag-anyong lamang salarin. Kung titignan natin sa aklat po ng Roma 8 at ang bersikulo po ay 3, ay ganito po ang papahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa salarin. Sabi diyan, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Pag sinabing likeness of the sinful flesh, nag-anyong lamang sa salarin.
Kasi ang paniniwala ng iba, si Kristo raw ay makasalanan o may kasalanan. Hindi po. Siya po ay may anyong lamang may kasalanan. Pero hindi po siya may kasalanan. Kaya nga, nakalagay po rito, likeness of sinful flesh. Wala pong kasalanan ang Panginoong Jesucristo. Pero inari siyang may sala dahil sa atin. Kung titignan po natin sa aklat ng unang Pedro 2 at ang bersikulo mga kaibigan ay ganito po ang pagpapahayag ng banal na kasulatan. Sa 2 bersikulo 24 ay ganito. Na siya rin na nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. So, ibig sabihin mga kaibigan, yung ating kasalanan ay dinala po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dapat tayo ang nasa krus ng Kalbaryo na nakapako sa krus, pero dahil dinala ng Panginoong Jesucristo ang ating mga kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid, tayo po ay tinubos dahil sa ating kasalanan. Hindi dapat ang Panginoong Jesucristo ang napako sa krus. At kung titignan po natin sa 2 Korinto 5 at ang bersikulo po ay 21, wala pong kasalanan si Kristo, pero ang pahayag ni Apostol Pedro sa 5:21 ng 2 Corinthians ay ganito. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Ito si Kristo mga kaibigan ay hindi po siya nakakilala ng kasalanan. Ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Kaya nga yung ating kasalanan mga kaibigan ay dinala niya sa krus. Mga kaibigan at mga kapatid, ang nagpapahiwalay po sa Diyos at sa mga tao ay walang iba kundi ang kasalanan. Kaya na nagkapako si Kristo sa krus mga kaibigan at mga kapatid, na hindi ibig sabihin na, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Ang ibig sabihin mga kaibigan sa salitang pinabayaan mga kaibigan, hindi ibig sabihin na iniwan siya, kundi pinahintulot ng Diyos na siya'y mamatay upang tayo po ay matubos sa pagkakasala. Kaya nga sa John 3:16, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. No? Yung kamatayan, mga kaibigan, mga kapatid, ng buhay ni Kristo, yun po ay katubusan ng ating mga kasalanan. Kinalugdan ng Diyos ang kanyang kamatayan. Kung titingnan po natin sa aklat ng Isaiah 53 at ang bersikulo po ay 10, ito po ang pahayag ng banal na kasulatan ay ganito. Gayong may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam, pagka inyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan. Yung kaluluwa pala ni Kristo, yun pala ay pinakahandog sa ating mga kasalanan. Sabi diyan, gayong may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Hindi porket mga kaibigan, mga kapatid, kasi ang nagpapahiwalay po sa Diyos at sa mga tao ay ang kasalanan. Kaya nang bitbit ni Kristo ang ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo, ang Diyos, dahil ang Diyos mga kaibigan, hindi siya pwedeng na sumama doon sa kasalanan. Humiwalay siya kay Kristo. Kasi ang nagpapahiwalay sa Diyos at sa tao, yung kasalanan. Si Kristo walang kasalanan. Pero yung ating kasalanan, kanyang idinala sa krus ng Kalbaryo. So, kung hindi sumigaw si Kristo na, Panginoon, wag mo akong pabayaan, hindi matutubos ang kasalanan mo. Na si Kristo ay binitbit niya ang iyong kasalanan. Sabi ni Pablo, siya'y nag-anyong lamang may kasalanan. Wala talaga siyang kasalanan Pero dahil sa atin, nagkaroon siya ng kasalanan, kaya napako siya sa krus, humiwalay ang Diyos sa kanya dahil nakapaghiwalay sa Diyos at sa mga tao ay ang kasalanan.
Pero mga kaibigan at mga kapatid, sinabi ni Kristo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mga kaibigan at mga kapatid. Porkit ba pinabayaan si Kristo o kinalugdan ng Diyos na siya ay mamatay? Ay siya ba ay iniwan na talaga ng Diyos? Iba naman yung humiwalay sa iniwan, mga kaibigan at mga kapatid. No? Hindi naman siya iniwan ng Panginoon. Kahit nga sa impyerno o sa tinatawag nilang Hades o Sheol o libingan ng mga patay, mga kaibigan, hindi iniwan ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan po natin sa aklat po ng Gawa 2 at ang bersikulo po ay 27. Ito ang pagpapahayag ng banal na kasulatan. Sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, ni titiisin man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Hindi naman pala iniwan yung katawan ni Kristo doon sa Hades. Yung salita nga, hindi mo iiwan ang aking kaluluwa, yan po ay sa Greek na tinatawag po yan na soke. Yan po ay buhay ng kaluluwa, mga kaibigan. Yung soke, yan po yung namamatay. Pero si Kristo, meron po siyang taglay na tinatawag natin na sowe, na ang kahulugan po nito ay buhay na walang hanggan or eternal life. So, si Kristo po, meron po siyang taglay na dalawang buhay, soke at sowe. Yung namatay kay Kristo, yun po yung soke, na katumbas po yan sa Hebrew na tinatawag na nefesh o kaluluwa, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya sabi ni Kristo, Ama, pinagtatagubilin ko sa iyo ang aking espiritu. Yung espiritu na yung mga kaibigan, hindi naman yung espiritu ng Diyos. Hindi po yan, mga kaibigan. Si Kristo, meron po siyang katawan, kaluluwa at espiritu na gaya ng nasa atin. At meron din po siyang tinatawag na soke o sowe, na ibig sabihin ay that is the eternal life, mga kaibigan at mga kapatid. Yung espiritu ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, yun ang tinatawag na form of God. No, sa Pilipos chapter 2 verse 6, mga kaibigan. Yun ang form of God na nakay Kristo, yung kalikasan ng Diyos na nakay Kristo, mga kaibigan. Hindi po yung katutubo sa kanyang sarili, kundi iyon po ay nagmula sa Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ang paniniwala namin sa Panginoong Jesucristo ay hindi lamang tao lang. Hindi po yan, mga kaibigan. Yun po ay paniniwala ng Unitarian na naniniwala sila na si Kristo ay tao lang at walang nananahan kay Kristo. Ang paniniwala po namin, meron pong nananahan kay Kristo. Sinabi na nga ni Kristo, ang Ama ay sumasa akin. Ang Ama ay nananahan sa akin, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, kung sinabi ni Kristo na, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan, mga kaibigan, hindi ibig sabihin na iniwan siya ng Diyos. Kundi, mga kaibigan, ipinahintulot ng Diyos na ang Panginoong Jesucristo ay mamatay o kinalugdan. Batay po yan sa Isaiah 53 at ang bersikulo ay 10 ay kinalugdan na siya ay mabugbog at siya ay mamatay at naging handog ang kanyang kaluluwa sa ating mga kasalanan. Kung titignan po natin sa aklat ng unang 1:3 at ang bersikulo po ay 16, mga kaibigan at mga kapatid, ay ganito. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at narapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Yung salita pong buhay sa Greek ay tinatawag po ito, mga kaibigan, na soke. Iba po yung eternal life, no? Ibinigay ni Kristo yung kanyang buhay sa atin, yung kanyang kaluluwa. Yun ang pangtubo sa ating mga kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid. Yan po ay soke. Kung titingnan natin sa Acts chapter 2 verse 27 at sa 1 John 3:16, pag ginigyan nyo po yung salitang buhay sa Greek, kasi yung kaluluwa, mga kaibigan, sa Acts chapter 2 verse 27, yan po ay soke. At pagdating naman sa 1 John 3:16, yan din po ay tinatawag na soke. Iba po yung sowe. Yung sowe na buhay, that is the eternal life, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya si Kristo, meron po siyang taglay na dalawang buhay. Isang soke, yan po ang living soul,
At yung sowen, that is the eternal life, mga kaibigan at mga kapatid. So, kaya maliwanag mga kaibigan na ang Panginoong Jesucristo, ang paniniwala namin, ay hindi lamang siya tao. Hindi kagaya ng pararatang ng iba na ang Panginoong Jesucristo raw ay paniniwala raw namin ay tao lang. Kung paniniwala namin kay Jesucristo na siya ay tao lang, paano yung sinabi ng John 1:14 na nagkatawang tao ang berbo? Mga kaibigan, mga kapatid, kung nagkatawang tao ang berbo, so hindi po tao ang berbo dahil siya po ay nagkatawang tao. At doon naman sa Pilipos 2 at ang versikulo ay 6, sabi doon, sabi doon mga kaibigan, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, hindi niya pinangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Kung tao lang talaga si Kristo, mga kaibigan, bakit siya makikitulad pa sa mga tao, mga kaibigan at mga kapatid? So, pero kung nagkatawang tao, mga kaibigan, tunay pong tao yon. Hindi kagaya mga kaibigan, na aking kaibigan na sa Facebook, ang sabi niya, si Kristo raw ay kalahating Diyos, kalahating tao. Wala po sa Bible yun. Yung iba naman, si Kristo raw ay 100% na Diyos at 100% na tao. Parang nag-aanilangan pa tayo na si Kristo ay 100% na tao. Nilagyan pa natin ng percent yung kanyang pagkatao. Yung nagkatawang tao po, ang berbo mga kaibigan, totoong tao po yun. Meron yung katawan, kaluluwa, at espiritu. At yung espiritu ng Diyos ay nanahan po sa ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. So maliwanag po yan ang pahayag ng banal na kasulatan. Kaya ang aming aral at doktrina yung turo ng mga apostol, mga kaibigan. Hindi yung paniniwala ng iba na ang Diyos daw ay namatay. No? Ang Diyos daw ay namatay dahil hindi raw kaya tubusin ng tao ang kasalanan. Kaya dahil ang Diyos ay namatay, ang Diyos ang nagtubos sa kasalanan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, wala po sa karakter ng Diyos o sa attribute ng Diyos na siya po ay mamatay. Ang Diyos po ay walang kamatayan. According to 1 Timothy chapter 1 verse 17, na siya po ay immortal, walang kamatayan. Hindi nga nakikita ang isang Diyos na tunay. Sabi sa 4:12 ng unang 1 ay ganito, sino mang ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo ay nag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin at ang kanyang pag-ibig ay naging sakdal dahil sa atin. Sabi diyan, sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Walang taong kailanman nakakita sa Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kung sasabihin natin na si Kristo, siya na ang Diyos, siya na yung Ama, alam naman natin na ang Panginoong Jesucristo ay nakita. Kaya nga sabi ng mga apostol, iyaong aming nakita at narinig ay siya naming binabalita sa inyo. Sabi naman ni John, walang taong kailanman nakakita sa Diyos. Si Kristo na pala yung Diyos. Paano yan? Nakita na ang Kristo. Nakita si Kristo. Ang nakita po nila, yung anak ng Diyos. Yun po ang nakita nila, mga kaibigan, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak na nag-anyong lamang sa larin. Paano ba nag-anyong lamang sa larin ang kanyang anak? 2:14 ng Hebreo. Pakinggan po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Dapat kung mangaral tayo, dapat may talata. Kasi pag walang talata, niloloko lang natin yung mga taga-subaybay. Kailangan, mga kaibigan, meron tayong ebidensya. Yung iba kasi nangangaral na yung nagsugo daw, yun din daw ang sinugo. Mali po yun, mga kaibigan. Iba yung sinugo doon sa nagsugo. Mas dakila ang nagsugo kaysa doon sa sinugo niya, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi kung yung ama at yung anak ay iisa, mga kaibigan at mga kapatid, at yung ama, yun din ang sinugo niya yung kanyang sarili. Bakit sabi ni Kristo, ang ama ay lalong mas dakila sa akin? Iisa pala sila, bakit merong mas dakila, mga kaibigan? No? Sabi ni Kristo sa John chapter 13 verse 16, hindi dakila ang alipin sa kanyang Panginoon, ni mas dakila ang sinugo kaysa doon sa nagsugo sa kanya. Kung titignan natin sa Hebreo chapter 2 verse 14 ay ganito, dahil sa mga anak ay may bahagi sa laman at dugo,
Siya naman gayon din nakibahagi sa mga ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan sa makatwid bagay ang dyablo. No, dahil sa mga anak, sabi ni Pablo, siya'y nakibahagi sa laman at dugo. Yung anak ng Diyos, nakibahagi yun sa laman at dugo. No? Upang kanyang lasapin ang kamatayan, upang kanya, mga kaibigan, malipol yung naghahari sa kamatayan sa makatwid bagay ang dyablo. Ang namatay po yung kanyang anak. Hindi po namatay yung ama, hindi namatay yung Diyos. Yung Diyos nga, mga kaibigan, kailanman wala nakakita sa Diyos. Paano mo ba papatayin ang Diyos? Hindi nga nakikita ang Diyos. Pwede ka bang pumatay na hindi mo nakikita? No? Ang namatay, yung kanyang anak. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yung iba, sasagasaan nila yung talata. Yung namatay daw, yung ama. Kasi yung ama, yun din daw yung anak. Yung nagbigay, yun din daw ang ibinigay. Mali po yan, mga kaibigan, mga kapatid. Sasagasaan nyo po yung John 3:16 na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak at gayon din ang pahayag ni Apostol Pablo. Pakinggan nyo ang sabi ng ating Apostol Pablo sa Roma chapter 8. Ano ang pagpapahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid? Ano sabi niya ay ganito. Sa 32, umpisahan po natin sa 31. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Yung kanyang anak, kaya niya nga ibigay. Yung kanyang sariling anak, kaya nga ibigay ng ating Diyos. Ano pa kaya yung ating pangangailangan, mga kaibigan? Merong anak na ibinigay, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi ang paniniwala ng iba, ang Panginoong Jesucristo ang nag-iisang Diyos na tunay. Granting, sakyan po natin sila. Kung yung ating Panginoong Jesucristo ang nag-iisang Diyos na tunay, tanong, mga kaibigan, mga kapatid, yung nagsugo ba kay Kristo ay hindi Diyos? Kasi si Kristo pala ay nag-iisang Diyos na tunay. Wala nang iba pa. Bakit sabi ni Kristo yung nagsugo sa Kanya ay Diyos? Lalabas, mga kaibigan, magiging dalawa ang Diyos natin ganyan. Isang Diyos na sinugo at isang Diyos na nagsugo. Mali po yan, mga kaibigan. Ang pinapangaral ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 17 verse 3, sabi niya, at ito ang buhay ng walang hanggan, sabi niya sa Ama, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. At siyang iyong sinugo sa makatitbagay sa Jesucristo. Yung buhay ng walang hanggan, makilala yung iisang Diyos na tunay, at makilala yung kanyang sinugo na si Jesucristo. Yun ang buhay ng walang hanggan, mga kaibigan. Sino ang dapat makilala na iisang Diyos na tunay? Yung Ama. Sabi ni Pablo sa 1 Corinto 8:6, sa ganang atin, may isang Diyos lamang ang Ama. Hindi naman sinabi ni Pablo na sa ganang atin may isang Diyos lamang, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Wala pong ganon. Kundi, ang sabi ni Pablo, ang makilalang iisang Diyos lamang, yung Ama. Dahil sabi ni Kristo, aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama. Aking Diyos, inyong Diyos. Maliwanag naman, sabi ni Kristo, yung kanyang Ama, yun din po yung ating Ama. Yung kanyang Diyos, yun din po yung ating Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. Yung iba, matigas ang ulo. Si Kristo na raw yung Ama. Kung si Kristo na yung Ama, bakit aakyat pa siya sa Ama? Pag tinanong mo sila, paano nyo ipapaliwanag yan? Hindi naman nila mapaliwanag, nagpapalusot, sumasagot ng pilosopo, mga kaibigan, mga kapatid. Aakyat na nga siya sa Ama May pinakikilala talagang Panginoong Jesucristo na Ama. Yung Ama ng Panginoong Jesucristo, siya rin namang Ama natin. Ang Ama ng Panginoong Jesucristo, ito ang Diyos ng ating mga magulang na bumuhay na maguli sa ating Panginoong Jesucristo. Kung titingnan ninyo sa Gawa 5:31 ay ganito. Yung iba kasi, mga kaibigan, hindi naman nila tinatanggap yung mga talata, pinipili lang nila tayo, mga kaibigan, hindi naman tayo pwede mamili ng mga talata.
kung anong nakasulat, tanggapin natin. 5:30 of the book of Acts, ano po ang pagpapahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid? Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na siya ninyong pinatay na ibinitin sa isang punong kahoy. Yung nagbangon sa Diyos ng ating mga magulang, mga kaibigan, yung Diyos ng ating mga magulang, ibinangon niya si Jesus sa mga patay. Sino ba itong Diyos ng ating mga magulang na nagbangon kay Jesus? Pakinggan nyo sa Galatia 1 at ang bersikulo ay 1 ay ganito ang pagpapahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan. At kung meron po kayong tanong sa ating mga viewers, ay pwede po sila magtanong. Galatia chapter 1 verse 1, si Pablo na apostol hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Yesu Kristo at ng Diyos Ama na siyang sa kanya'y muling bumuhay. Maliwanag naman yung Ama ang bumuhay kay Jesus, mga kaibigan at mga kapatid. Maliwanag po yan ang pahayag ni Apostol Pablo. Yung iba, ginagawang sinungaling si Pablo. Binuhay daw ni Kristo sarili niya. Mga kaibigan at mga kapatid. Sabi ng mga apostol, binuhay si Jesus ng Diyos ng ating mga magulang. Sabi ni Pablo, yung Diyos na yon ay walang iba kundi ang Ama. Maliwanag po yan, mga kaibigan. Yung iba kasi, mga kaibigan, sinasagasaan nila yung talata. Nakakatakot naman na yung talata sinasagasaan natin. No? Maliwanag ang pahayag ng mga apostol, pahayag ng Apostol Pablo. Kung meron po tayong mga katanungan, mga kaibigan, ay maaari po tayo magtanong, mga kaibigan, at malaya po natin sasagutin sa tulong at awa ng Panginoong Surin. So, Brother Ariel, paano po yan? Ang paniniwala kasi ng marami, ang Panginoong Kristo ang nag-iisang Diyos na tunay. Lalabag ba yun sa banal na kasulatan? Pakinggan niyo, mga kaibigan, kasi ang Panginoong Kristo, pinapahayag ng banal na kasulatan, na ang Panginoong Kristo po ay anak ng Diyos. Napakadaming talata sa Biblia na ang pinapangaral ng mga apostol, ni Pablo, ni Silvano, ni Timoteo, si Kristo anak ng Diyos. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 19, pakinggan niyo, mga kaibigan at mga kapatid, kung nasa Biblia ba ang sinasabi ko. Sapagkat ang anak ng Diyos, si Kristo na ipinangaral namin sa inyo, ako at si Silvano at si Timoteo, hindi naging oo o hindi, kundi sa kanya ay naging oo. Ang nangangaral pala na si Kristo ay anak ng Diyos, si Pablo, si Timoteo at si Silvano. Sabihin ba natin na mali sila Pablo? Ay, mali ka Pablo, mali ka Timoteo, mali ka Silvano. Si Kristo hindi anak ng Diyos. Siya na ang tunay na Diyos, siya na yung Ama. Kaya nga tinatanong ko sila, mga kaibigan, sa unang 1:5:20, yung tunay na Diyos ba, mayroon bang anak? Kasi ang sabi nila, yung tunay na Diyos daw sa unang 1:5:20 ay walang iba kundi si Kristo. Kung si Kristo ang tunay na Diyos sa unang 1:5:20, sa banal na kasulatan, ang tunay na Diyos mayroong anak. At yung anak ng tunay na Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kung ang ating Panginoong Kristo ang tunay na Diyos at ang tunay na Diyos na ang ating Panginoong Kristo may anak, lalabas na yung anak ng tunay na Diyos na si Kristo. Lalabas na yung kanyang anak ay si Kristo. Yun po ang mangyayari, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya nagtanong ko sila, sa unang 1:5:20, yung anak ba, ang tunay na Diyos ba, merong anak? Sabi nila, meron. Ngayon, sino yung tunay na Diyos sa unang 1:5:20? Yun daw si Kristo. So, sa makatwid, yung tunay na Diyos ba na si Kristo sa unang 1:5:20, meron ba siyang anak? O sabi niya, meron daw anak. Sino ang kanyang anak? Ang sagot niya, si Kristo. Ang tinakbuhan niyang talata, John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Napakalaking mali, mga kaibigan at mga kapatid. Pinakikilala na nga ni Kristo na yung Ama ang dapat makilala na iisang Diyos na tunay. Sabi ng Ama sa Matthew chapter 17 verse 5, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan,
siya ang inyong pakinggan. Ang pakinggan natin si Kristo. Sabi ni Kristo, yung Ama ang dapat makilala na iisang Diyos na tunay. Ang sabi naman ni Pablo sa 1 Corinthians 8:6, ang nag-iisang Diyos lamang ang Ama. Tapos gagawin mong tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yung anak doon sa unang 1:5:20. Ang pinapahayag sa unang 1:5:20, yung tunay na Diyos at yung buhay na walang hanggan nasa kanyang anak. Kaya nga, sa makatwid, nasa kanyang anak na si Yesu Kristo. Tuldok, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, nasa kanyang anak na si Yesu Kristo. Kaya nga sabi ni Kristo, ang Ama ay nasa akin, ang Ama ay tumatahan sa akin, yung tunay na Diyos, mga kaibigan, na nasa kanyang anak, ay walang iba kundi yung Ama na sinasabi ni Kristo. At yun din ang pahayag ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Sabi rito mga kaibigan, 1 Corinthians chapter 5 verse 19, God, to wit, that God was in Christ. Sabi ni Pablo, ang Diyos ay na kay Kristo. God was in Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Yung Diyos na kay Kristo, na walang iba kundi yung Ama, yun ang tunay na Diyos. Pagka nakilala mo yung tunay na Diyos na nag-iisa, na walang iba kundi yung Ama, sabi ni Kristo, ito ang buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ni Kristo, ang Ama ay tumatahan sa akin, ang yung Amang tumatahan sa akin ay siyang gumagawa ng kanyang mga gawa. No? May Amang tumatahan kay Kristo na gumagawa ng kanyang mga gawa. Kaya nga doon sa Gawa 2:22, si Jesus na taga Nazaret, ang Diyos ay gumagawa ng mga tanda at kababalagan sa pamamagitan ni Kristo. May Diyos na gumagawa kay Kristo, walang iba kundi ang Ama. Sapagkat yung anak, hindi siya makakagawa sa kanyang sarili. Pakinggan natin mga kaibigan. 5:17 of the book of John ay ganito po ang pagpapahayag ng banal na kasulatan. 5:17 of the book of John. Sabi diyan, datapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon ay gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Makapansin natin mga kaibigan, sabi ni Kristo, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako ay gumagawa. 19, sumagot na si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makakagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ang mga ito rin ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Yung anak pala, hindi pala makakagawa sa kanyang sarili. Mga kaibigan at mga kapatid, dahil sabi ni Kristo, ang Amang tumatahan sa akin, siyang gumagawa ng kanyang mga gawa. Kaya nga sabi ni Kristo sa mga Hudyo, sa John chapter 10 verse 32, maraming mabuting gawa na mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang ito ang binabato ninyo sa akin? Kaya ang paliwanag diyan ng mga oneness ng sinabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Si Kristo na raw yung Ama. Mali po yun mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ibig sabihin sinabi ni Kristo na ako at ang Ama ay iisa. Si Kristo na yung Ama. Maling interpretasyon, maling pagpapaliwanag, mga kaibigan. Sabi ni Kristo sa 28, ang mga tupa na nasa kanyang kamay, hindi yun malilipon. At yung mga tupa na nasa kamay ng Ama ay hindi maaagaw ng sinuman at hindi malilipon. Kaya ang conclusion ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Saan sila iisa? Kung paanong iniingatan ni Kristo ang kanyang tupa, iniingatan din naman ng Ama ang mga tupa sa kanyang mga kamay kasi yung Ama ay na kay Kristo. Kung ano yung ginagawa ng Ama, yun din naman ang ginagawa ng kanyang anak sa gayon din paraan. Kung iniingatan ng Ama ang mga tupa, iniingatan din naman ni Kristo. Kaya nga sabi ni Kristo sa 10:37 ng 1, sabi niya, kung hindi ko ginagawa ang gawa ng aking Ama, huwag kayong sumampalataya. Pero dahil sa ito'y aking ginagawa, mga kaibigan, kaya sa 38, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin,
magsisampalataya na lang kayo sa mga gawa upang inyong maalaman na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Maliwanag po yan mga kaibigan. Hindi naman iisa sa pagiging Diyos. Kasi ang iisang Diyos lamang ay walang iba kundi ang Ama. At ang Panginoong Jesucristo ay sinugo ng Ama sa 17:8 ng 1. Sabi niya, Ama, yung salitang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang kanilang makilala at kanilang maalaman na ikaw ang nagsugo sa akin. Kung maliwanag po yan mga kung iisa sila sa pagka-Diyos, isa sila sa pag-iisang Diyos sila sa John 10:30, sino ba talaga ang tunay sa kanila? Ang tunay na Diyos lamang mga kaibigan, walang iba kundi ang... Kasi yung mga ibang ones, ginugulo lang naman nila yung Godhead eh. Na yung aral nilang modalism, aral nilang monarchianism, ginugulo lang nila ang aral ng mga apostol eh. May isang Diyos lamang ang Ama. Pag sinabi ba namin na ang isang Diyos lamang ang Ama, iglesia na ba kami ni Kristo? 1914? Hindi ho. Si Kristo ang may sabi nyo na ang isang Diyos lamang ang Ama. Yung iba matigas ang ulo. Ayaw paniwalaan na sinabi ni Pablo ng iisang Diyos lamang ang Ama. Yung iba rito, mga anti-Pablo eh. Ayaw maniwala sa sinabi ni Pablo. Yan nakakalungkot. Nakasulat na ayaw pa nila paniwalaan. Yan po nakakalungkot mga kaibigan sa ating mga kapatid. So sa ating mga viewers, ay malaya po tayo magtanong. Excuse me, binabati natin si Roda Durumal at binabati rin natin si Sister Imelda Barlungay Fernandez. So sa ating mga viewers na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, kung meron po tayong mga tanong, ay malaya po tayong magtanong mga kaibigan at mga kapatid. Yan po ang tunay na aral ng apostolic doctrine. Yan ang sound doctrine. Yan po ang genuine na turo ng mga apostol. Sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Ano ang turo ng mga apostol? Ang turo ng mga apostol, ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. Ang turo ni Apostol Pablo, ang iisang Diyos lamang, ang Ama. At sabi ni Kristo, ikaw ang makilala nila na isang Diyos na tunay. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, mag-iingat po tayo sa mga aral na hindi po nakasulat. Na sinasabi nila na si Kristo raw yung Ama, wala po yan sa palang nakasulatan. So ang Kristo, ang kahulugan po ng Kristo ay anointed one o pinahiran ng langis. May nagpahid po kay Kristo. Ang nagpahid kay Jesus upang siya ay maging Kristo at Panginoon ay walang iba kundi ang Ama sa 10:38 ng Gawa. Nakasulat po yan mga kaibigan sa ating mga kapatid. So, maliwanag mga kaibigan at mga kapatid, kung meron po tayong mga katanungan, maaari po tayong mag-comment at malugod po namin sasagutin sa susunod na linggo. At ating oras mga kaibigan, 7:08 na. No? Gabi na po mga kaibigan, mga kapatid. Pinabati natin ang Family Mercado diyan sa Bagumbong. At hindi ating kapatid na si Sister Eliza, no? Na nawa ay sa susunod ay makapiling ka namin sa paglilingkod at maging kompleto ang kanyang kagalingan sa tulong at awa ng Panginoon Diyos. Nawa mga kapatid, sa ating kaibigan diyan na pastor sa Parañaque ay loobin ng Panginoon, kami po ay dadalaw sa inyo. Tayo po ay mag-usap. Pag-usapan po natin ang mahalagang bagay. At higit sa lahat, tayo po ay magkaisa at ang pag-ibig na ating ipamahagi sa mga tao upang marami pong maligtas. Sa 1 Timothy chapter 2, verse 4, sabi doon na siya na ibig na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Napakalaga mga kaibigan ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan, ito po ang magpapalaya sa inyo, at ang katotohanan din, yan din po ang magliligtas sa atin. So ito po muli ang inyong lingkod, Padre Ariel Guevara, na buwabati po sa inyo ng isang magandang gabi, ang Apostolic Back to the Bible. Inulit po natin, kung meron po tayong mga katanungan next sa ating live, pwede po tayo mag-comment at next week po, sasagutin po natin yan sa tulong at awa ng ating Panginoon. Palayan po tayo ng ating Panginoon Kristo.